bulabog na naman ang ating bayang Pilipinas dahil sa tuloy-tuloy na pag-bukelya ni Zaldico sa kanyang mga naging kasabwat dito sa budget insertion. So, malinaw na malinaw mga palangga, bago tayo magsimula ay ipi-play muna natin, pero grabe ang mga pasabog. Pasabog doon sa Kongreso ni Bernard, ay sa Senado ni Bernardo, at ngayon ang part 2 ni Elizaldico na una ko nang pinasabog sa inyo noong 2023. Pero pakinggan muna natin siya. Oh, wait. Hindi pa lang ga. Martin Romualdez ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Okay, part 2. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Marty Sy, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video. Grabe, mga palangga, mali-maletang pera, napunta kay Bangag. Nakapunta sa kanilang lahat, samantalang kayo nagkandamatay sa gutom, namatay ang inyong mga pamilya, naanod kayo sa baha dahil sa pagnanakaw ni Marcos Jr., ni Tambaluslos, ayan, sa pakikipagsabwatan ni Zaldico, at marami pang iba sa Kongreso, sa Senado, ay po. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion. 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya.
imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Okay. Yan lang. Abangan natin yung part 3. So may part 3 pa. Kaya talagang Marcos resign ang panawagan ng ating mga kababayan. So ngayon palangga, kahapon, sinabi ni Zaldico yung involvement ni Bangag Jr., not involvement, yung pagiging, sabi ko nga, mafia ang gobyernong ito, di ba? Mastermind, sili Satanas, protector, si Bangag Jr., the godfather, etong si Tambaluslos. At sila Zaldico ay sila lamang ay mga asong tagasunod. Kumbaga sila ang mga tagasunod sa bawat utos ng mastermind. Kaya tama ang panawagan ko na talagang patalsikin na ang Addictus Benedictus na ito. Sa mga nakakakilala pa lang sa akin, na bago pa lang po sa channel ko, uulitin ko. Si Maharlika po ang unang nagpasabog dyan, ang unang nag-booking sa pag-deliver ng pera sa Forbes Park. Alright? Kaya nga si Maharlika ay kinasuhan ni Zaldico dito sa Amerika ng defamation at dyan sa Albay, okay? Sa Pilipinas. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, okay? Teka. Okay, yung mga information ng ating puting ahas patungkol dyan sa Forbes Park, okay? Forbes Park, okay? Forbes Park, okay? Kung saan dinideliver ang pera. Alright, mga kababayan, grabe talaga ang ginagawa, okay? Forbes Park, ginagawa ng gobyerno ni Bangag Jr. Okay? Ngayon, ano ang gagawin natin? Eh di maghanda na kayo dahil nga malapit na itong, okay, top contractors. Okay, here we go. Okay? Ang top contractors na kumuha ng flood control, ito August 15, 2024. Papakita ko lang po sa inyo yung mga message ng puting ahas. Alright, katulad nito, ito si Erwin Gadiola, yan, ulit-ulit na lang natin yan, no? Right? Top contractor, sinesearch ko lang yung pangalan ni Zaldico, lumalabas na kung sino, kung ano yung mga involvement. Mga previous messages yan. Bago natin isa-isahin yung kanyang binanggit, mga kababayan, sometime in August 15, 2024, inilabas ko sa inyo ang pangalang Zaldico, ang Edwin Garjola, former DPWH, Yosek Momo. Okay? Sabi nga dito ng ating puting ahas, itong tatlong ito ay now party list na. Inilabas ko rin dito, mga kababayan, okay? Patungkol dito sa pag-deliver ng pera sa Forbes Park. Okay? Pag-deliver ng pera sa Forbes Park na kung saan, sabi ko nga, hindi po nagsisinungaling ang ating mga informante, sa halip totoo lahat ang sinabi nila sa atin. Ngayon, mga kababayan, malinaw na, naglalaglagan na sila, hindi natin alam kung ano ang nangyari behind the scene. Pero mga palangga, ang sinasabi ko sa inyo ay talaga namang malupit. Dahil nagkatotoo eh. Kinasuhan ako ni Zaldico dahil sinabi niya na itong Maharlikang ito ay October 2, 2023. Ito ang sabi sa atin ng ating puting ahas. Madam, A1 Info. As September 2023, 6 Forbes properties were sold at the right price, asking the oligarch informants to send photos. Mga kababayan, yaan ang message sa atin tungkol sa Forbes Park na properties na kung saan, ayon sa ating puting ahas, ay doon hinahatid, dinadala ang pera ng flood control.
So, ilang beses ko sabihin sa inyo yan na, itong si Tambaluslos, itong bangag administration na ito, mga kababayan, ay nagdi-deliver ng pera sa Forbes Park. Okay? Ito mga pinakita ko sa inyo. Actually, kasama ito sa exhibit sa mga kaso ko. Okay? Dahil sinasabi ni Zaldico, I don't know why. Okay? Yan, nawawala-wala tayo, nakakasira ng momentum, ano? Nakakasira ng momentum, nawawala-wala tayo. I don't know kung bakit tayo nawawala, mataas naman yung signal ko. But ganun pa man, mga kababayan, so, ngayong araw na ito, patunay na naman na totoo yung sinabi ni Guteza na nag-deliver siya ng mali-maletang pera dahil ipinakita ni Zaldico ang video, ang pictures ng mga mali-maletang i-deliver kay Bangag at kay Tambaluslos. Although sinabi niya wala daw napunta sa kanyang pera, pero hindi ako maniniwala dyan. Okay? Imposible yan na walang napunta sa kanya. But sa lahat na so, yung ito ay patunay na inamin niya na. Inamin niya na nakipagsabuatan siya kay Marcos Jr. Sabi ko nga, dahil siguro, sabi ko, hindi natin alam behind the scene. Baka yung para sa kanya ay binawi, yung kanyang pati yung napunta sa kanya ay talagang pinag-interesan dahil sa sobrang greediness ng gobyerno ni Bangag Jr. So malinaw pa sa sikat ng araw, mga kababayan, na talagang itong Romualdez na ito, itong Bangag Jr. na ito, mga kababayan, ay niloloko kayo. Imagine, mga palangga, naghahanda sila, nilagyan nila ng barbed wire, yung Manila dahil kayo ay magrarally. So sabi ko nga kanina, ay kahapon na yung paglalagay nila ng heavy barbed wire na talagang kulang na lang, yung mga rallyista ay yun do, tusukin nila doon o magurgur doon o kung ano pa man. Masyadong inhuman yung ginagawa nila doon ngayon na paghahanda nila. Kasi peaceful protest yung gagawin ng ating taong bayan. Kasi alam ni Marcos Jr., alam ni Liza Tanas, mga kababayan, na what? Ito, okay? Ito ang mga maleta. May picture si Zaldico. May video. Ayan ang mga maleta katabi ng sasakyan. Kaya sabi ko sa inyo, tama lahat ng in-expose natin dito. So tama na talagang ginagago na kayo. Kaya sabi ko, ano pa ang tipping point na kailangan ninyo, mga kababayan? Okay? Ano pa ba ang kailangan na patunayan na ilabas na natin, okay? Na ilabas na natin ang Polvoron video, na ilabas na natin ang iyakan ng mga bata na kinidnap ni Marcos Jr. at ni Liza Tanas sa Turkey. Ngayon, si Zaldico, nakaalyado nila na nagbintang kay Inday Sara, di ba, na magnanakaw si Inday Sara daw ng 125 million na confidential fund. Di ba, diniin nung sila ay, chami-chami pa, magkakasundo pa sila, hindi pa nagaganap yung away nito. Kaya talaga ang Diyos, sabi ko sa inyo, gumagawa ng paraan. Diyos o tadhana ang gumagawa ng paraan kung paano ipaalam sa inyo. Ulitin ko, 4 na kaso ang finailan sa akin dito sa Amerika ng mga kronis ni Bangag ni Liza Tanas dahil sa pagsisiwalat ko ng pagnanakaw. Gusto kong patahimikin. May death threat. Simula 2022, unang nakipagsabuatan si Taberna. Di ba? Nag-fabricate ng fake na address ko dyan sa Pilipinas para makasuhan ako. Pero hindi pa rin ako nagpatinag.
Sumunod yung alagang baboy ni Lisa Tanas, yung ampun niya na paaral sa London, na sinasabi nga siya ay grabe ang sobrang yaman. Kaya dapat, pag nagpalit na ng presidente yang si baboy na yan na paaral ni Lisa sa London, kasama lahat sa kakasuhan, magpaliwanag kung saan ninakaw, kung saan siya kumuha ng pera na dating nagmakaawa, na mamamatay na in 6 months, naging extremely wealthy. Magpaliwanag saan kumuha ng pang-aral, anong trabaho niya, may tax return ba siya, saan siya kumuha ng pera, saan ninanakaw itong perang ito, na ginagastos o binatransport ng mga bangag. Kitang-kita dito sa nilabas ni Zalde ko, mga kababayan, ang mga maleta na yan. For sure, marami pang video yan. Maraming ilalabas yan si Zalde ko. So ngayon, ang narrative ng mga jutang Ginibes na mga bangag ay, kagabi sabi niya, ay AI yan. Hindi yan si Zalde ko. Di ba? Umuwi ka dito, Zalde ko, para dito ka magsalita kasi sabi ni Lacson, sabi ng mga hunghang, wala namang face value yung sinabi ni Zalde ko kasi hindi siya nag-take ng oath. Bakit? Noong nagdakdak si Marcos Jr. patungkol dito sa mga binadawit niyang mga pangalan na malabo pa sa tinta ng pusit ang mga pangalan, nag-take ba siya ng oath? Nung sinabi niya na si ganito, na si ganyan, involved. Ngayon, gusto nilang paawin si Zalde ko. Okay, ako ayoko umuwi. Kahit na ako'y kinasuhan ni Zalde ko, ayoko siyang mapatay. Ayaw kitang mapatay, Zalde ko, dahil somehow, meron ka ng contribution. Eto yung sabi ko nga, eto yung pinagdadasal ko. Na one day, magtsorbahan kayo para makita ng taong bayan. Kung nakakapalo kayo sa akin, lagi kong sinasabi yun, darating ang panahon na kayo mismo magkakagatan. At eto na yun. Tadhana na po ang gumalaw. Tadhana ang gumagalaw lahat para mapatunayan sa inyo na mga in-expose ng isang maharlika na kinasuhan ng 4 na kaso sa Amerika, maybe more than 10 o I don't know how many cases ang final na nila sa akin using fabricated address and fabricated crime dyan sa Pilipinas, aside from inciting to sedition. Tandaan nyo yan, hindi lang si Kiko Barzaga, hindi lang si Pokis o yung mga ngayon na gusto nilang kasuhan, hindi lang si Harry Roque, sabay kami ni Harry Roque, ang kinasuhan ng inciting to sedition. Ipapadampot pa nga ako ipapa-extradite pa nga ako dahil sa in-expose ko. Buhay ang itinaya ko sa inyo. At now, magpasalamat pa rin ako sa iyo, Zalde ko, kahit na ako'y kinasuhan mo, kasi nakikita mo naman kung paano kita nilalabanan dito sa Korte ng California. And I doubt it kung kaya mong magkipagkita sa akin sa korte. Kaya sabi ko sa iyo, it's either you drop your case o I'll see you sa ating bakbakan. Kasi win-win na to Inamin mo na Ito yung binato mo sa akin. Hindi totoo ang sinabi ng maharlika na yan, na ako ay nagnakaw, ako ganyan. Kahit sabihin mo pa na walang napunta sa'yo na, sinabi na doon kasi sa kanyang statement, sa kanyang video, na wala daw na kahit anong pera ang napunta sa kanya. Okay. Pagbigyan na kita. Kasi Hodang, walang napunta sa'yo na pera, but the fact na nakipag-connivance ka, nakipag-conspire ka para magbigay ng 25% na SOP, 25 billion kay Marcos Jr., yan ay pag-akto sa pakikipagsabuatan. Kaya nga sabi ko sa iyo kagabi, ayaw kitang mapatay. Okay? Dahil gusto ko ilabas mo pa. Okay? Dahil hindi naman ikaw ang pinakamasama at may pinakamabigat na kasalanan dito. Kaya nga, di ba, isiniwalat mo na? Naiintindihan kita bilang Chairman of Appropriation, Committee on Appropriation, ikaw ay tau-tauhan lamang. Okay? Dahil pag anong utos sa'yo ni Romualdez, sinabi mo na nga, di ba, na inutusan ka ni Adrian Bersamin, dahil kinausap si Bersamin, nag-usap na sila, nag-meeting na sila ni Amina Pangandaman, andam lang mo, day. Okay, para i-insert yung 100 billion pesos na yan
para nakawin ninyo sa kaba ng bayan, hindi ka makakalusot dyan. Kasama ka dyan. You are one of the conspirators. Diba? Ako naman, Zaldico, nagtaka nga ako, gaano ba kalaki si Maharlika na magagastos kayo ng dikampanilyang mga law firm? Imagine nyo mga kababayan, sa mga kapapasok lang dito, alam nyo, ang kanilang lawyer, together with Langka ni Mel Robles dyan sa PCSO. Ayan, sangkot din yan sa mga anomalyan. Kinasuhan din ako niyan. Dahil in-expose ko ang lahat ng 433 winners, na loto, mga anomalyan. Kinasuhan, at ang kanilang lawyers, kanilang law firm, yun lang naman ang nag-represent kay Johnny Depp. Di ba? Sinabi ko na yan sa inyo. So kaya nga sabi ko sa iyo, Zaldico, sa dami-dami nang bumabato sa iyo, okay? Andiyan dyan si Joel Villanueva, na nandyan sa Pilipinas. Di ba? Talagang pinili nyo si Maharlika para kasuhan. Ngayon, bumaliktad na ang lamesa, bumaliktad na ang panahon. Kayo mismo, nagkainan. Okay? And God is good. Kaya nga sabi ko sa inyo, hanggang sa huling patak ng hininga ko, lalabanan ko kayo dahil ang pinaglalaban ko dito, hindi para sa sarili ko, kundi para sa katotohanan. Malinaw. Ito ang sinabi ko na nag-deliver ng mali-malitang pera. Yung expose ko sa Okada, hindi pa tayo tapos. Yung Okada bribery, maleta din dyan. Na si Liza Tanas ay kasabwat din yan sa Okada Manila na yan. Pero tsaka na tayo, dito muna tayo kay Zaldico. So malinaw pa mga palangga, kahit anong deny nila, AI daw, si Zaldico, ayun daw, sinabi ni Lacson, sinabi ni De Lima na dating anti-Marcos, na galit kay Marcos, ngayon, umaayon na kay Marcos kasi nakalaya nabigyan ng kalayaan. Hindi natin alam kung anong naging bargain, kaya yung hinayupak na yan na mahilig sa buto na saba, si De Lima, bumaliktad na rin siya. Kayong mga pinklawan-dilawan, na galit kay Marcos Jr., galit na galit sa akin noon dahil sumusuporta ako sa isang kawatan. Diba? Asa na kayo? Dapat magalit kayo dyan kay De Limang saba. Dahil dapat, sabi ko nga, magkakampi-kampi na tayo. Dahil isa ang pinaglalaban natin dito. Ako, ang pinaglaban ko, mamamayang Pilipino. Ang pinaglaban ko, katotohanan. Whether dilaw ka man, green ka man, pula ka man, ang pinaglalaban ko, katotohanan. Kaya nga, Agosto pa lang, ako ay nag-spluk na, sinabi ko na lahat ng pwede kong malaman, ay pwede kong i-share sa inyo, galing sa ating mga informer, kung ano ang ginagawa ng, remember, the babaeng ahas na si Liza Tanas. Nagsunod-sunod na dahil ako ay nag-speak up bilang isang supporter nila, maraming lumapit sa akin na i-expose ang pagiging bangag ni Marcos Jr., ang pagkasangkot nila sa hoarding, ang pagkasangkot nila sa kidnapping, pulboronic, name it, lahat ng pagnanakaw.